Hi guys, good day. Today is Tuesday guys, Tuesday na. Bali April, ano ba yan? April 28 na tayo guys. April 28, ang bilis ng panahon. Kasi tag-ulan na naman. Yun guys, meron lang ako ipapakita sa inyo. Meron kaming unit dito na available na unit, which is ito yung MCO na hybrid. Yung mga naghahanap dyan ng hybrid, ito, meron pa tayo dito natitira na MCO na hybrid. Ito guys is hindi siya plug-in. Ito, tignan natin. Ito guys yung MCO na hybrid. Ito naman is SUV type na to guys. Ang ganda ng likod. Napapansin nyo, kala mo Audi yung design. Yan, may spoiler lang din yan guys. Oh. Ganda rin yung spoiler. Ito guys, nagagandahan ako ng design nito yung MCO na hybrid. Ito guys, napakaganda ng promo ngayon nito guys. Tawag lang kayo sa akin dito sa number ko. Okay, comment lang kayo dito, ibibigay ko sa comment section yung number ko para pwede kayong tumawag para i-assist kayo kung kayo dito sa unit na to. Dito pinapakita natin yung loob ng MCO na hybrid guys, yung legroom, yung luwag, lahat. Kaya kahit mahaba yung biyahe, hindi nakakapagod. Pag maskip kasi guys, nakakapagod yan pag bumabiyahe tayo. Tsaka dito yung luggage compartment yan guys, napakalaki. Dito same sila dun sa sa INV na may moonroof. Power tailgate din yan guys, yung likod niyan. Ito guys yung MCO na hybrid. Bali ang makina nito is 2.0 engine. Yan. Bali ang nito guys, itong MCO, ang kilometer range nito pag full tank siya guys is kaya niya hanggang 1,000 kilometer. 1,003 kilometer in full tank. Kasi itong MCO hybrid natin guys na nandito ngayon, which is gumagana yung electric motor niya once na nasa mababang speed tayo, which is 0 to 30 kilometer. Gumagana yung electric motor. Kaya kung dito sa city nyo gagamitin to, mostly ang gumagana dito is yung electric motor niya guys. Kaya matipid siya sa gasolina. Tapos yung gasolina naman na makina, gumagana naman siya pag 60 km above yung takbo natin. Ibig sabihin, pag nasa highway tayo, doon gagana yung electric motor, yung gasoline engine niya guys. At the same time, habang gumagana yung gasoline engine, simultaneous din siya na charge niya guys yung battery nung electric motor. Dito kasi ang kagandahan ng HEV, yung hybrid electric vehicle, no need na i-plug in pa, okay, i-charge nyo kung saan saan. Kasi self charging siya guys. Kaya ngayon mataas ang kuryente, ito wala kayong problema. Hindi kayo problema na hindi nyo magamit yung sasakyan dahil nga sa taas ng minsan kuryente natin ngayon. Ngayon naman, ito naman is gasolina naman, mas mababa siya ngayon compare sa diesel. Yung konsumo naman nito mababa dahil nga hindi naman lagi yung gasoline engine yung gumagana pag ginagamit natin to. Tapos at the same time, may sensor naman yan. Once na malapit ng malobat yung battery ng electric motor, the time naman siya na gagana yung gasoline engine niya para i-charge
guys, yung battery. Kaya kung gagamitin nyo to pang travel o kaya gagamitin nyo siya sa outing, tapos doon sa pupuntahan nyo walang charger, dito hindi kayo problema kasi hindi naman siya kailangan i-plug in. Basta may laman yung gas tank nyo, magagamit nyo pa rin yung electric motor, makakatipid pa rin kayo guys. Tapos dito naman regarding naman sa ano niya, sa luwag, sa legroom, maluwag naman to. Ayan o, maluwag to guys. Guys, check natin yung second row. Ayan guys, actually maluwag talaga yung legroom nito, yung M2 na hybrid. Ang maganda lang kasi dito sa JAC, marami kayong selection ng sasakyan. Meron tayong PHEV, EV, tsaka hybrid. Depende sa preference ng customer kung ano yung mas fit sa pangangailangan niya. Yung EV naman kasi, kaya yung iba gustong-gusto yung EV dahil meron silang solar sa bahay. Yun naman, gamit na gamit nila yon. Kaya ang daming bumibili ng... Actually, ang daming pumipila kasi wala pa yung unit natin ng Ion V. Ang daming nagre-reserve, pumipila para mabigyan ng unit, mabiglan pagdating nung mga unit natin galing China, which is itong May na. Itong May na yung darating na mga unit natin. Hopefully, lahat ng mga reservation natin ng EV, yung Ion V, is mabigyan. Dahil sa demand nga ngayon ng EV, dahil sa taas ng gasolina, diesel, lumipat na sila sa EV yung karamihan. Kaya the same time, PMS, yun damang kinoconsider nila. Ang EV kasi wala ka ng PMS yun eh. Once a year na lang. Yung guys, yung mga gusto ng hybrid, maganda to yung mga nasa province, kasi sa province wala pang masyadong charger doon. Eto guys, yung mga nasa province yan, yung mga subscriber natin ng mga taga-province, fit sa inyo to. Kasi hindi nyo kailangan i-charge to. Basta may laman lang yung tanke nyo, wala nang problema.